Marawi. Napakadami kong narinig ng usapan, pananaw, opinyon, marinig pa lang ang pangalan nitong lugar na to. Sa episode na to, maging kalmado tayo. Pasyalan natin ang naging main battle area nung panahon ng digmaan dito. Puntahan natin ang pinakang naging ground zero nung Marawi Siege. Ang sarap din mag-chill dito habang nagkakape. Samahan mo pa ng overlooking view at preskong klima nila dito. At dahil nasa Lanao del Sur tayo, lugar ng ating mga kababayang Maranao, ay kakain din tayo ng mga pagkaing Maranao. Chicken piaparan. Tatak Maranao. Sarap nito Mula General Santos City, itong mga lugar na ito ang ating mga dadaanan. Love the Philippines? It's more fun in the Philippines. Talaga namang napakasarap mag-travel dito sa Pilipinas by land and sea travel dahil marami tayong madadaanan ng mga lugar na minsan lang natin madadaanan. Andito tayo ngayon sa bayan ng Kapatuan dito sa Maguindanao, ang kauna-unahang bayan na ating dadaanan dito sa probinsya ng Maguindanao na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang biyaheng puno ng side trip naman tayo mula Jensan hanggang marating natin ang lungsod ng Marawi. Dahil sa daan natin papuntang Lanao del Sur ay ating din dadaanan ang Lake Cebu dito sa South Cotabato at atin din pupuntahan ang ilan sa mga naggagandahan nilang mga talon dito. Ang ganda nito. I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. Bago kami umalis dito sa Jensan, ay magkakarga na kami dito sa isang gasolinahan dito sa Petron at pamahal na ng pamahal ang gasolina base sa experience namin habang papalayo ka ng papalayo sa Jensan going north. At pagkalampas natin sa mismo sentro ng Jensan ay nandito na naman tayo sa napakagandang kalsada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes ang kalsada. Malapad, makinis at mayroong magandang pintura. Dito sa lugar na to ay kakanan tayo mula dito sa highway dahil pupunta tayo sa plantation ng Dole at makikita rin natin doon pagka hindi maulap ang napakagandang view. Malapit tayo sa Mount Matutum. Parang hindi tayo sineswerte ngayon Hindi ko makakita ang anino ng Mount Matutum Takip na takip ng ulap sa mga oras na to. Oh. Yeah. Tayo ngayon ay nag-off-road dito sa papunta sa Dole Plantation. Pero yung pagkaka-off-road niya ay makinis naman para lang mabuhangin. At ayan na, ang Dole Agro. Welcome to Dole Agro. Papalapit na tayo, papalapit sa plantation. Nakaharap sa akin. Nako, ay hindi nga kita Mount Matutum. Takip ng ulap. Sayang naman. Wala akong alam sa usaping agrikultura pero wala akong nakikitang pineapple ngayon dito. Hindi ko alam kung na-harvest na o bago pa lang yan mamumunga. At kung hindi man, baka hindi man talaga siguro season pa ngayon. Pero
sayang lang wala tayong nakuhang dole. At ito, at least pineapple juice pa rin kahit sa galing sa kabila. Pero iba lang talaga sa pakiramdam yung uminom ka, kumain ka ng produkto na kung anumang kumpanya na kung saan nanggaling yung iniinom mo, kinakain mo. Kaso magkaiba nga lang ng brand. At ito talaga, nung nandun ako sa Bukidnon ay wala kami nabiling ganito kahit malapit kami sa planta ng Del Monte. Pero ngayon nandito tayo sa Dole, wala tayong nakuhang Dole, pero at least pineapple juice pa rin. Cheers tayo. Mga pananim na pineapple. Yan, takip ng ulap ang Mount Matutum. Pero i-flash ko na lang dyan sa inyong mga screen. Ngayon din, yan ang view ng Mount Matutum na kinuhanan ko sa Sarangani, Jensan area. Hindi ko alam kung saan ba nakalagay ang bunga pala nito. Kung nasa ilalim ba o nasa ibabaw. Pero maganda, mukha healthy. Baka man nasa ilalim yung pineapple. Hindi ko alam kung para tong kung para tong kamote nasa ilalim o paibabaw. Ang alam ko parang paibabaw pero hindi ako sure. Pero malay natin baka may bunga ito. Tingnan nyo naman ang takbuhan, para ka nasa expressway. Napakahabang straight na kalsada dito sa Tupico, Tabato. Kakaalis lang namin doon sa plantation at ngayon dito na kami sa main road. Papunta tayo ng Lake Cebu. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Dito sa bandang kanan ko, meron pang isang lake dito. Ang pangalan ay Lake Lahit. Yan, dito. Nasa gilid ko. Uulan na kami dito Ayun o, ang daming lotus din pala doon. Hindi na pala yung Lake Cebu ang meron mga water lily na ganon. Yung lotus ang pangalan, no? Yung Lake Lahit, meron din mga nakalutang na lotus. After natin sa lakes, punta naman tayo sa waterfalls area. Doon tayo sa pinakamalapit na spot dahil papaliparan natin ng drone ang kanilang mga waterfalls. Napakalaking pabor sa mga tamad mag-trek nitong naimbentong drone, no? Sa mga kagaya namin, pabor to. Hindi namin kailangan mag-effort. Mas pipiliin namin na ganito na lang kahit di makita ang personal, basta napapaliparan namin ang drone. Ayan, okay na. Updated ng home point. Papuntahin na natin doon.
Andito yung tinatawag na Seven Falls dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Isa sa mga tourist spots na Soc Sargent. Hindi ko alam kung paano ang bilang nito pero ito ang unang falls na nadaanan ng aming drone. Hindi po kasi talaga namin ugali ang mag-research. As in ganito lang talaga ang style namin, yung para kaming namamasyal na kagaya lang ng pangkaraniwang mga turista. Diretso lang natin ang ating drone at tingnan natin kung ano pang makikita natin. Itong ilog ang pinaka magiging guide ko. Parang may nakikita pa ako sa bandang dulo. Dire-diretsuhin ko lang itong magiging guide ko. Tingnan natin. Ayan na. Ang ganda nito. Nung makita ko tong talon na to, makakabilang na to sa isa sa pinakamagandang talon na nakita ko dito sa buong Pilipinas. Talaga namang napakasarap mamasyal dito sa bansa natin. Hashtag it's more fun in the Philippines. Love the Philippines. Hindi namin titigilan to. Kung meron din lang naman budget, bakit hindi, di ba? Enjoy lang. Ayan, nakalabas na ulit tayo. Dito na kami sa main road. Itong direksyon papuntang Cotabato. At ngayon ay katatapos namin maggasolina at tayo ay hindi pa alam kung saan pupunta. Talagang wala kaming direksyon. Masa-surprise na lang kayo kung nasa na tayo mamaya. Dediretso o magpapahinga? Inuulan na tayo. Hindi ko alam kung mag-i-stop over kami ngayon sa Isulan o dediretso muna kami ng Tacurong. Para kaming naka-expressway ng libre sa takbuhan dito. Napakalapad, napakakinis ng gawa ng kalsada. Sa daan namin papuntang Isulan, sa direksyon papuntang Maguindanao ay mas lumakas na ang ulan. Kaya talagang mas lalo na namin hindi alam kung saan tayo dediretso ngayon. Hindi ko lang kung kita sa camera ha, pero itong kahabaan na ito, itong kahabaan ng highway nito ay sunod-sunod na yung mga rotonda na mga ganito ba, parang pag may malalaking crossing, rotonda talaga ang meron dito. Padilim na padilim, hindi na kami kita sa camera. Dito na kami sa Isulan at napagpasya namin na hindi na kami diretso muna na Maguindanao at dito muna kami sa bayan ng Tacurong City. Dito na yung sariwa pa sa alaala ko na rotonda ng Isulan at ngayon kakanan tayo papuntang Tacurong. Nadaan na namin itong Kapitolyo munisipyo ng Sultan Kudarat. Kapitolyo? Yan, ito ang Kapitolyo ng Sultan Kudarat. 3 taon na rin ata o mag-4 na taon na simula nung huli namin napuntahan to. Ang ganda niya sa gabi Kaya napaligo kami, dapat papunta na kami sa Tacurong. Pero diretso muna kami dito. Ayan, papunta na dapat kami sa Tacurong City, pero napadaan kami dito sa tapat ng Kapitolyo na Sultan Kudarat. Papasok tayo ngayon dito sa loob ng Kapitolyo. Parang pasado alas 7 na ng gabi. Ganito yung itsura din sa loob. Ang mamasyal dito sa Pilipinas, love the Philippines. It's more fun in the Philippines. Buwan ng Kapitol, ito po yung Kapitol, ito po yung gym, tapos hindi pa po kasali yung hospital. Ito naman yung old hospital, ito naman po yung public terminal, yung green, yan po yung badminton court, yung dapat pagsali na senior natin, mahilig sa laro kasi. Tapos yan naman yung Yellow Palace. Tapos itong likod, ito po yung belt natin. Sa likod naman,
Tapos donated po yan ng nag-iisang tao ito po sa Tidong Garcia. Ito po yung nag-donate. Siya po yung nag-donate ng basahin dyan, mama. Dandaan ka. Basa. Dito kami sa ano. Titingnan namin yung likod ditong Kapitolyo. Nakikita namin personal yung kanilang replika na nakikita sa baba. Yan yung badminton court na sinasabi. Maganda kung araw sana makita yun. May naglalaro yan. Tapos yan naman yung Yellow Palace. May mga bisita dahil politics yan national. Yung JLG Secretary. Dahil dyan talaga yung stage. Tapos ano yan, yung tao ng kalimutan. Mula doon sa Rumble. Dati pwede daw eh. Thank you. So, yun yung makagara dito oh. Oh! Sultan Kudarat Provincial Government. Dito sa Kapitolyo ng Sultan Kudarat, ito ang pinakang VIP receiving room nila. Ito kami sa taas. Kami kanina ay nandun lang sa Lake Cebu. Ngayon ay kami nandito sa pinakang roof deck ng Kapitolyo na Sultan Kudarat. Ibang sinasabi ng camera sa kung ano nakikita namin dito. At lalo at meron pa kaming ilaw na pula dito. At saka dito sa Sultan Kudarat, nandyan sa tabi namin yung ospital na wala kang babayaran pag pumasok ka dyan. Pero syempre, wala man may gusto natin pumasok. Pero doon sa mga talagang kumbaga kailangan talaga ng attention medical, talagang wala daw cashier dyan. Libre lahat, wala kang babayaran. Ganyan dito sa Sultan Kudarat. Dati ang Maguindanao ay Maguindanao lang. Pero ngayon, hinati na siya sa dalawa. Ang Maguindanao ay meron ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Alam niyo kung brewed coffee din lang, iba rin na lasa ng Dunkin Donut eh. Masarap siya, isa ito sa pinakamasarap na kape na natitikman ko.
Tingnan nyo yan, meron talagang sasabihin dyan, mga wala pa sa sarili. Coffee tayo habang laman ng karsada. At ako na naman ay pasahero. Wala tayong magawa kasi talagang ako ang cameraman at drone operator dito sa video namin na ito. Kaya si Nicky ang lagi nyo nakikita na nagdadrive. Pero nagdadrive din naman ako pag halimbawang alam ko na wala akong kukuhanan. Hindi ka nakapilit ng gino. Yung lasa niya para kang kumakain din ng donut. Hindi ito psychological Para siya may aftertaste nung ano, choco, yung pa sa yung chocolate na bilog nila. Yung lasa ng coffee niya, may lasang donut. Kaya kahit hindi ka bumili ng donut, meron para ka ng meron. Aba, syempre, papalimit. GoPro 360. At matapos natin malampasan yung Kapitolyo na Sultan Kudarat, ay nandito tayo ngayon sa rotonda ng Isulan. At makalampas natin sa rotonda ng Isulan, ay papalapit na tayo ng papalapit sa Bangsamoro Region. Malapit na tayo pumasok ng BARM. Andito na tayo sa Esperanza at talagang papalapit na tayo ng papalapit sa Bangsamoro Region. Alto na, makalampas ang tulay, pasok na tayo ng BARM. Assalamualaikum Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang sulok ng mundo na may nanonood ditong aming video. Andito tayo ngayon sa bayan ng Kapatuan dito sa Maguindanao, ang kauna-unahang bayan na ating dadaanan dito sa probinsya ng Maguindanao na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Home point updated. Andito tayo sa bilihan ng pastil dito sa Arshid. Bilhan muna saglit. Ang init! Arshid Cafeteria. Arshid Cafeteria, ito yung nakita namin sa internet na talaga pinupuntahan dito pagdating sa pastil. Ito yung pastil na nagpadagdag pa ako, parang bitin sa amin eh. So tig-tatlo kami ni Nicky, pakamabitin kami dito, mukhang masarap pa naman Ang presyo pala nito ay 15 pesos lang isa. Tig-anim na pastil tayo. Baka mabitin tayo eh. Mabigat-bigat naman isa, pero pasigurado misal tama ka ito. 15 pesos isa. Pastil, specialty ng Mindanao. At ito ay chicken to chicken. Siyang rice with ulam. Yan. Natikman ko na yung isa kanina, naunahan ko na kayo.
Hindi na ba nakita ng camera. Masarap siya, hindi siya ganun kaalat. At yung kanin niya, sarap lumasa yung dahon. Kain tayo. Kaso wala tayong pang ano, wala tayong mainom ha. Sarap pa tayo mainom. Pastil sa Kakok dito sa Mindanao. Tanghaling tapat, andito tayo ngayon sa Bangsamoro Government Center. Makikita dito pag kayo nagpunta dito sa Cotabato at hindi na bago dito yan, pangkaraniwalan dito yan. At kung halimbawa siguro kung bago ka dito at hindi ka sanay sa ganito yung paligid, baka matakot ka. Pero kami dito, sanay na. Ang dinadaanan natin ngayon ay ang Bakal na Tulay dito sa Cotabato. Dito tayo dumadaan ngayon kasi sarado yung isang tulay at nag-divert lang yung ating mapa. Papunta na tayo ngayon sa Marawi. Ayan ang Mindanao River. Tao nga pala, ito ang Rio Grande de Mindanao. Itong daan na ito ay isa sa mga kinatatakutang daan sa Mindanao, lalo pag halimbawang dumidilim. Ang mga bahaging ito ay may papayo na hindi daw dapat daanan lalo na sa gabi. Andito tayo ngayon sa pinakang arko at palabas na tayo ng probinsya ng Maguindanao. Ito pong dinadaanan namin ay ang sinasabing mga karsada na talagang may pinapayo ng mga karamihan na huwag daanan at talagang hindi nila ma-advise na dumaan ng gabi dahil delikado daw dito. Pero kami naman, parang kumbaga hindi na bago sa amin to. At dumadaan kami dito. Siyempre kung bang bago ka, malamang matatakot ka. Pero sa amin, sa tansya namin, mukhang hindi naman. Pero siyempre dapat kanya-kanya ingat. Sa mga oras na to, kung titingnan mo ang kanilang kalsada, parang okay naman. Maraming dumadaan, pero hindi ko lang talaga masabi. Hindi ko talaga alam kung ano nga ba talagang totoo. Tayo ay may 2.5 oras pa bago natin marating ang Marawi City mula dito sa area na ito na Lanao. Tayo ngayon ay pakakanan na papunta sa Marawi at yung padiretsyong daan na yan ay yan ang daan papuntang Pagadian. Kung pupunta kayo ng Zamboanga, dyan diretsyo. Pero tayo ay kakanan tayo dito sa daan to dahil tayo ay pupunta pa ng Marawi. Mula dito sa lugar na ito ay nasa 64 km pa ang tatakbuhin natin bago natin marating ang Marawi. Mga bahagi ito ay marami ding mga checkpoint talaga kayo manadaanan. First time namin hindi magbukas ng ng engine habang tulog. Malamig pala dito sa Marawi. Nagmo-moist ang loob ng mga salamin namin, mga bintana dito sa loob. Sobrang lamig sa labas. Good morning mula dito sa Marawi City. Tango na tayo.
At ang pagkakapihan. Boss Coffee Shop, Marawi. Dito tayo ngayon magko-coffee. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving. Ngayon ko lang nalaman, ito daw pala ang pinakamalaking branch ng Boss Coffee dito sa buong Pilipinas, Marawi. All night trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in mine. Looking at the sunset. With 2 hours free wifi, lilipat kami ng parks ngayon dito. I wanna kiss you before the sun goes Ito down. ang kakaiba dito. It's what you Meron silang prayer room kasi ang mga kapatid natin Muslim, ang alam ko, sa pagkakalam ko talaga, may mga oras na kailangan na magdasal. Sila yung talaga mga madasalin. At ito pa, pagpunta mo sa may CR, may ganito. Para kang papasok ng mosque, meron silang hugasan ng paa. Yan. Yung ganyan, nakakita ko niyan nung nandun ako sa Zamboanga City sa Rainbow Mosque. Yan, nakagamit ako ng ganito nung bago kami pumasok kasi kailangan malinis na pa kung papasok ko ng mosque. Isa sa mga cool ambience na coffee shop na napuntahan ko. Ganda ng view. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want. Andito tayo ngayon sa Ranao Restaurant. Isa ito sa pinakang sikat na kainan dito sa Marawi. At kakain tayo dito ng mga Maranao food. At syempre, nandito tayo sa Lanao. Nandito tayo sa lugar ng ating mga kababayang Maranao. Syempre, mas masarap kumain ng mga pagkain na nandun tayo sa lugar kung saan sila mga nagmula. Started. Laman loob na native chicken. Chicken piyaparan. Dapat tayo bang order? Ano yan? Free, palapa. Palawan? Ano yan? Sausawan? Ha? Sausawan? Hindi, palapa, ano. Pwede lagay mo rin dyan. Saan? Sa kanin mo, yun lang po. Okay. Free to, free. Putikman ko na ito sa Zamboanga. Chicken, trapara. Pero ito, mix na may mga laman loob. Ito ay isa sa mga paborito ko na mga pagkain ng Maranao. Beef steak version ng mga kababayan ng Maranao dito sa Marawi. Kaya liver saka laman, order kami ng dalawa. Tikman natin. Simulan natin itong ano. Unahin natin yung may sabaw. Amoy pa lang, type ko na. Sarap nito ah. Ito, chicken piyaparan. Isa ito sa mga star na order namin dito. Tatak Maranao. Sarap. Akala ko buko to eh. Itong nakikita ito, itong dilaw, na meron turmeric. Tapos, ito barbecue. Umorder ako dito kasi baka meron siyang hawig doon sa nakain ko sa Basilan. Ang mga barbecue ng mga kababayan natin Moro, meron kakaibang lasa. Tikman natin. Matamis siya. Meron para siyang spice na dito sa Bangsamoro region natitikman. At ito, chicken to. Tikman ko lang yung sauce. Lipat naman tayo dito sa sa bistik. Ngayon, sarap. Masarap to. Isa ito sa pinakamasarap na bistik version na tikman ko. Masarap to sa kanin. Atay. Nakalimutan ko, nawala sa isip ko, hindi ito atay ng baboy. Dahil tayo ay nasa town ng mga Muslim,
sigurado hindi ito baboy at malamang baka. At meron pa tayo sa palapa. Ulam din nata, hindi ko maintindihan, hindi nga kahit hindi maranaw, pero pwede sa kanin. Tikman natin. Gulay, may salty na luya flavor, maanghang, pero masarap. Tago sa ilong, yung anghang. Masarap siya. Bagay dito. Carabao ribs. Nasabaw. Yung fried chicken nila dito, nakahawig sa fried chicken na nakain ko sa Basilan, doon sa pangalan Bunso. At masarap din ang chicken dito sa Marawi. Sarap! Maulan na tanghali dito sa Marawi City, katatapos lang namin kumain. At ngayon, nandito na tayo sa tulay. Papasok na tayo ng Ground Zero kung saan naganap yung bakbakan dito sa Marawi. Ganito na ang itsura ng Marawi ngayon. Malayo na kung ikukumpara mo nung unang punta namin dito, mag-4 na taon na nakalipas. Mga panahon na sariwa pa ang mga bakas ng gera. Mga panahon na maraming kalsada ang hindi madaanan nang dahil sa dami ng mga nakakalat ng mga pinagbakasan ng gera. Kaya sa video ito, ang inyong mga makikita ay napakalayo na sa kung ano ang una naming mga nakita dito. Siguro marami sa inyo habang pinapanood tong video na to ang tinatamaan na naman ng kung anong impresyon ng marami sa mga Muslim na pumapatay ng tao, magugulo, mga masasama. Yan daw mga impresyon na yan ng marami sa kanila ang kailanman ay hindi nila matatanggap dahil ang tunay na kahulugan at itinuturo daw ng relihiyong Islam ay kapayapaan. Alam nyo, marami na rin naman ako mga nakahalubilong iba't ibang uri ng mga tao. Mga nagmula sa iba't ibang relihiyon, nasyonalidad, pero siguro iba't ibang nga lang talaga ang korte ng bawat isa sa atin. At hindi dapat natin ibinapase sa kung saan man tayo mga nagmula. Sa paglibot namin sa buong Pilipinas, napakarami na rin naming mga nakasalamuhang iba't ibang uri ng mga tao, iba't ibang paniniwala, kultura, tradisyon, pero wala kami naging problema. Ang kailangan lang, respeto at pakisama sa bawat isa. Next episode,
Dito naman tayo sa napakasaya at napakamakasayang pagbubukas ng isang tulay hindi lang dito sa Mindanao, maging sa buong Pilipinas. Pero bakit nga ba naging napakasaya? Ganito kasaya dito sa ibabaw ng Pangil Bay Bridge ngayong gabi. Talagang maraming tumitigil, nagpapapicture. Merong mga nagagalit sa Facebook kasi sinasabing hindi daw safe. Pero talaga namang napakasaya dito, saka mabagal naman yung mga takbo ng mga sakyan. Maghahating gabi na rin maya lang, talaga dahil pa rin tao. Kaya parang hindi na uubos. Kaya kita nyo rin dyan sa drone video natin. Tingnan nyo, ang view sa taas ng tulay na to. Tulay! Excited sa tulay! Oh, excited naman! Yes! The best tulay experience! Tulay experience! The longest bridge in Mindanao! Reaction! Yeah! Tulayas! Buwang!